Tawagin nyo na lamang akong Ronnie, 34 years old. Nagtitinda ng manok sa palengke dito sa amin sa Caloocan kasama ang kaibigan kong si Arthur. Meron akong asawa, si Lilibeth. Nagtatrabaho naman siya bilang isang sales lady. 9 years na kaming naging mag-boyfriend at girlfriend bago magpakasal, Popoy. Magtatatlong taon na kami bilang mag-asawa at wala pa rin naman kaming anak. Habang wala pang dumarating para sa pangarap naming mabuo ang pamilya, ay nakafocus muna kami ni Lilibeth sa paghahanap buhay at pag-iipon ng pera para mas maging handa kami. Hindi man kami nakatapos pareho sa pag-aaral, ay gusto naming mabigyan ng magandang buhay ang magiging mga anak namin. Simple lang naman ang buhay naming mag-asawa, Popoy. Hindi man kami magkaugali dahil likas akong makulit at maingay, habang tahimik naman ang asawa ko, ni minsan hindi iyon naging problema. Ang iniisip ko lang minsan, dahil hindi pala kaibigan si Lilibeth, wala rin siya halos kasama, kundi ako at ang pamilya niya lang. Wala siyang masyadong kaibigan. Kaya nga nang makilala niya si Emma, bago niyang katrabaho, ay sobrang natuwa ako. Naging magkaibigan sila ni Emma at kinuha pang kumari nito sa anak ni Emma. Single mother kasi si Emma mula sa Pangasinan. Madalas siya at ang anak niya sa bahay namin nakasakasama nga ni Lilibeth. Hindi na iba ang pagtanggap namin sa kanila kahit pa halos 1 taon pa lamang kaming magkakilala. Nalilibang din kasi ang asawa ko, Popoy, tuwing makikita ang inaanak niya. Kumbaga ay nababawasan ng lungkot dahil nga hanggang ngayon ay hindi pa rin kami nabibiyayaan ng anak naman namin. Bili-bili na mga manok, suki bagong katay itong mga to. Press na press pa, masarap itong fried chicken. Tinola o kaya sinampalukang manok, di ba paring Noni? Oy pare, ano na, kaya po ba? Pasensya ka na paring Arthur ha. Hindi talaga maganda yung timpla ng katawan ko ngayon Kaya nga kanina pa kita sinasabihang umuwi ka na para makapagpahinga ka na. Kaya ko na dito, mag-tricycle ka na kayo, magpasundo kay Mari Lilibeth. Kanina ko pa nga tinatawagan pero hindi siya sumasagot. Busy siguro sa trabaho. Pero di bale, kaya ko naman magbiyahe. Sigurado ka. Mamaya matumba ka na lang ha, tawagan mo ulit. Teka, susubukan ko ulit. Wala talaga Busy yun. Sige na pare, uuwi na muna ako. Pasensya ka na talaga ha. Hindi pa tayo nakakaubos ng tinda, iiwan na kita. Sus, ito naman wala yun, ako nang bahala dito. Sige na, umuwi ka na para makapagpahinga at gumaling ka. Huwag ka masyadong mag-isip ng kung ano dyan. Sige, maraming salamat pare ha. Babawi na lang ako. Siguro wala na to bukas. Magpakis at magpayakap ka na kagad kay Mrs. para gumaling agad dyan. Ikaw talaga. Sige, ingat ka dyan. Salamat talaga at pasensya na. Nakauwi rin sa wakas. Teka, bakit nandito yung bag ni Lilibeth nasa trabaho siya? Ano, hindi ba siya pumasok? Masilip nga sa kwarto. Ano ba? Bitawan mo ako dyan. Ayoko nga, ha? Ganon na, teka. Tira lang. Teka, sino yung kausap ni Lilibeth? Sandali na. Ronnie? Lilibeth? Emma? Anong ginagawa niyo? Mahal, ano? Anong ibig sabihin nito, ha? Ano? Di ba dapat nasa trabaho ka ngayon? Ha? At ikaw naman, Emma, anong ginagawa mo rito ng ganitong oras? Mahal, Ronnie. Bakit? Bakit nakapatong siya sa'yo, Emma? Bakit? Bakit wala kayong pantaas? Ano? Bakit kayo nandito sa kwarto natin, ha? Umuwi akong masama yung pakiramdam ko at mas lalo pa sumama dahil sa nakita ko! Ano? Ano meron dito? Wala pa kayo sasabihin? Hal, pasensya na pero di ko na talaga kaya Emma,
Alin? Alin ang hindi mo kaya, ha? Anong sinasabi mo? Hindi pa ba obvious? Gusto mo malaman kung anong meron, ha? O, pues, eto. Kapal na mukha mo! Sino ka para halikan ng asawa ko, ha? Mga hayop! Mga baboy! Ronnie, tama na. Ah! Ano to, ha? Kumari mo, pinatos mo? Inaanak mo yung anak niya! Bakit ka nakikipaghalikan at nakikipaglandian sa kanya, ha? Ano, tomboy ka na? Tomboy ka na, ha? Hindi ako nakikipaghalikan o nakikipaglandian lang. Mahal ko siya. Mahal ko si Emma. At mahal ko rin siya. Mga hayop kayo! Paano nyo nagawa sa akin to, ha? Paano? Kailan nyo ba ako niloloko? Pinagkatiwalaan ko kayo? Natuwa pa ako kasi akala ko nakahanap kami ng mabuting kaibigan sa'yo, Emma. Pero pagkatapos ng lahat, ito lang pala yung gaganti mo. Hayop ka! Hindi ka na nahiya sa anak mo! Pasensya na. Anong magagawa ko kung minahal namin ni Lilibet ang isa't isa ng higit pa sa pagkakaibigan? Ha? Anong gagawin namin kung ito na yung nararamdaman namin? Ilang buwan na ang lumipas. Nakuha mo pa talaga magsalita sa harapan ko? Umalis ka dito. Umalis ka, hayop! Umalis ka na bago ko pa makalimutan babae ka pa rin! Konting-konti na lang masasapak ko na kayong dalawa! Ronnie, huwag naman ganito. Anong wag ganito? Ayaw mo ng ganito? Eh bakit ganitong ginawa mo? Hayop ka, Lilibet. Buong akala ko okay tayo. Masaya pa naman ako na nakahanap ka na rin sa wakas ng kaibigan mo. Pero walang hiya. Hindi ko naman inasahan yung ganito. Mga manluloko kayo. Umalis na kayo pareho bago pa magdilim ang paningin ko. Umalis na kayo! Alis! Mga baboy! Popoy, sa totoo lang ay hindi ko alam kung papaano ko tatanggapin ang mga nakita ko. Ang lokohin ako ng asawa kong si Lilibeth ang pinakahuling bagay na naisip kong magagawa niya sa akin. Sa tinagal-tagal ng pagsasama namin, ni minsan ay hindi ako niloko ng asawa ko. Tapos ngayon, malalaman kong ipagpapalit niya ako sa kumari niyang tomboy pala. Sobrang sakit, Popoy. Ayaw tanggapin ng puso at ng isipan ko ang nalaman ko. Pero mas hindi ko kayang hindi patawarin ang asawa ko. Kahit walang sorry-sorry ay kusa ko na siyang pinatawad at kahit nga mukha na akong tanga at kaawa-awa sa mata ng ibang mga tao, ay pilit kong hinabol si Lilibeth. Maging ang mga pamilya namin ay hindi makapaniwala sa nangyari. Pero iniwan ako ni Lilibeth at sumama siya ng tuluyan kay Emma. Popoy, kahit ang hirap paniwalaan na sa isang iglap ay naiwanan ako ng asawa ko, pinilit kong wag talaga magtanim ng galit sa kanya. Sa tagal na namin nagsasama, sa tuwing nalulungkot ako, ay wala akong ibang inaalaala kung papaano niya ako minahal noon. Hanggang sa hindi ko namalayan ay lumipas na pala ang isang buwan mula nang maiwan ako ng asawa kong si Lilibeth. Ang kulit naman ni paring Arthur. Sinabi ng... Lilibeth? Ronnie? Ang tagal nating hindi nagkita. Pasok ka. Tara. Salamat. Nagmerienda ka na ba? Anong gusto mo? Hindi na. Ayos lang ako. Huwag ka na mag-abala. Ha? Hindi pwedeng ganun. Huwag ka na mag-abala. Hindi naman ako magtatagal eh. Ha? Nagpunta lang ako dito dahil may gusto lang akong sabihin sa'yo. Ano bang yung... Buntis ako. Anong sinabi mo? Buntis nga ako. At syempre, ikaw ang ama nito. Talaga? Buntis ka? Ibig sabihin magkakaanak na tayo? Oo. Ibig sabihin, babalik ka na? Na mabubuo na tayo? Na magiging buo na yung pamilya natin? Kasi kung ganun, tatanggapin pa rin naman kita ng buong buo sa kabila ng mga nangyari. Ano?
Teka, anong ibig mong sabihin? Alam ko namang hindi mo ako matitiis eh. Alam ko namang kahit anong mangyari, ako pa rin talaga yung pipiliin mo sa huli. Ano? Ronnie, nagkakamali ka. Makinig ka nga muna. Anong mali? Nagpunta ka rito para balikan ako at para bumuo ng sarili nating pamilya, di ba? Tulad niyan, magkakaanak na tayo. Matutupad na yung pangarap nating magkaanak. Ronnie, sorry pero mali yata yung intindi mo. Oo, nagpunta ako dito para makipag-usap sa'yo. Pero hindi ibig sabihin nito na nakikipagbalikan na ako. Gusto ko lang malaman mo yung sitwasyon ko. Ano? Kailan mo ba matatanggap na si Emma na ang mahal ko? Mahal na mahal namin ang isa't isa, lalo na ang magiging anak namin. Natin. Hindi ko siya kayang iwan. Itong ginagawa ko ngayon, tumutupad lang ako sa responsibilidad ko. Dahil alam kong karapatan mo pa rin na malamang buntis ako, na magiging ama ka na. Kalokohan. Hindi pwedeng ganun na lang. Ano bang meron yung tomboy na yon, ha? Ano bang meron sa kanya? Ba't nagawa mo ko ipagpalit? Ito na oh! Magiging buo na yung pamilya natin. Ano pa? Ano pang problema mo? Hindi mo na ba talaga ako mahal? Huwag ka na magtanong ng ganyan. Please lang. Bakit? Dahil ayaw mong aminin na yung Emma na yung talaga yung pipiliin mo. Ganun ba yun, ha? Kaya hindi na asawa yung tingin mo sa akin, kundi ama na lang na magiging anak mo? Anak natin. Talaga? Ang galing! Alam mo, parang nakukuha ko na eh. Gusto mo lang na panagutan ko yung bata. Gusto mo lang na hindi ako makalimot sa sustento. Kaya talagang nagbaon ka pa ng maraming kapal na mukha na humarap sa akin ngayon dito? Sa kabila ng ginawa mo? Ay dapat nga magpasalamat ka pa eh. Dahil kung ako walang pakialam, baka hindi mo na nalaman magkakaanak tayo. Wow! Salamat ah! Salamat talaga. Alam mo, hindi ako martir katulad ng iba na maglilihim o magpapakamartir at sosolohin yung sitwasyon. Isa pa, may obligasyon ka rito. Dapat lang na malaman mo ang totoo para mapanindigan mo to. Ayos ah. So talagang ibinalita mo lang to sa akin para sa responsibilidad at sa sustentong dapat na ibigay ko. Ang galing mo, Lilibet. Paano kung umatras ako sa mga responsibilidad na sinasabi mo, ha? Paano kung pumayag lang ako magpakaama kung babalik kayo sa akin? Kung magsasama-sama na ulit tayo sa iisang bahay? Ronnie naman! Pasensya na, ha? Pero itong masasabi ko sa'yo. Papayag lang ako magsustento sa bata kung dito kayo titira. Kasama ko sa iisang bubong. Ano At bang... huwag mo rin kakalimutan na walang permanenteng trabaho yung pinagmamalaki mong mahal mong si Emma. Sila nga lang ng anak niya hirap na makakain eh. Paano pa kung may bagong batang paparating? E di mamamatay na lang kayo sa gutom. Ganon? Akala mo wala akong alam. Lilibet, may tenga ang lupa, may pakpak ang balita. Kaya ikaw, pag-isipan mong mabuti. Sarili mo o kinabukasan ng anak natin. Seryoso? Nasabi mo yun kay Lilibet? Ganon ka na ba kadesperadong mabalik sa buhay mo yung babaeng yun? Ha? Ay, bakit naman hindi? Kung yun lang yung isang posibleng paraan para mabuo ko yung pamilya ko, gagawin ko. May pamukha ko lang na mas responsable at mas maayos ako kaysa sa Emma na yun. Ay nako. Ewan ko lang ha. Pero para sa akin, mas okay nang hiwalay na kayo ni Lilibet. Sustentuhan mo lang kung susustentuhan mo yung anak ninyo. Pero yung ganyang niloko ka na, hanggang ngayon sila pa rin yung pinalit sa'yo. Abay, huwag ka nang umasang babalik pa yun sa dati. Wala namang masama umasa, di ba? Paano kung sa mga darating na araw matauhan siya at ma-realize niya na ako pa rin pala talaga yung mahal niya. Na ako pa rin pala yung gusto niya makasama sa binubuo niyang pamilya. Na malabo na nga mangyari ngayon dahil mahal na mahal niya yung kumare niya. Ano ba pare? Gising! Ilang buwan ka nang iniwan eh. Kung hindi pa nga dahil sa request na sustento, babalikan ka ba para kausapin, ha? Oh, pare kaya mo yan. Alam kong mahirap at masakit pa rin sa parte mo. Ako man naman loko one time big time may pagpalit pa sa walang ibon. Talagang doble yung sakit nun. Hindi lang sa puso, kundi pati na rin sa pride ko bilang lalaki. Ewan ko ba kung ano nakita niya sa taong yun. Hayaan mo na. Ang isipin mo na lang, yung magiging anak nyo na kailangan mong buhayin at suportahan. Ang mahalaga, magiging ama ka pa rin. Popoy, tanga na kung tanga. Pero ginawa ko ang lahat para pumayag sila Lilibeth at Emma sa kagustuhan kong doon sila tumira sa bahay. Alang-alang sa suporta at sustento ko.
Kahit galit na galit ako kay Emma ay sinubukan kong isa-isang tabi yun, alang-alang sa mag-ina ko. Isa pa, hindi pa rin namamatay ang pag-asa sa loob ko na baka isang araw ay ako na ulit ang piliin ng asawa kong si Lilibeth. Hanggang sa natuloy nga kaming tumira. Oo, Popoy, kaming tatlo. Lahat ay nasa iisang bahay. Kasama rin syempre ang anak ni Emma. At katulad nga ng inaasahan ay hindi nga naging madali ang lahat. Araw-araw para akong pinapatay tuwing nakikita ko kung gaano kalapit sa isa't isa ang asawa kong si Lilibeth at ang kumari niyang si Emma. Magkatabing matulog, magkasabay kumain, na dapat ako ang nasa pwesto ni Emma dahil ako naman talaga ang asawa, pero hindi. Ako pa ang nae-etsa puwera. Hindi ko nga alam kung papaano ko kinakaya, Popoy. Basta ang importante na lang sa akin ay nasa bahay namin ang mag-ina ko. Kahit nga ako halos ang sumasagot sa lahat ng mga gastusin sa bahay ay hinahayaan ko na lamang. Mula kasi nang mabuntis si Lilibeth ay huminto na siya sa pagtatrabaho, samantalang si Emma naman ay sumasideline na lamang na magbenta ng mga damit. Kaunti na lang maluluto ko ng paborito mong pansit. Makakakain na kay ni baby. Yay! Parang hindi ko trip yung pansit ngayon eh. Naku, sigurado akong kapag natikman mo na to, hindi mo na to titigilan. Ito na nga, oh. Teka, magsasandok na kita, ha? Nandito na ako! May pasalubong akong mainit at maraming gatas na sopas, halo. Hala, sopas. Parang gusto ko yan ah. Ay, teka. Isasalin ko para makain mo na agad habang mainit pa yung sabaw, ah. Ito na yung pansit para sa'yo at kay baby, oh. Hal, eto na yung mainit-init pang sopas, oh. Sobrang sarap higupin ito, promise! Kaya dagdagan ko pa yung gatas kasi alam kong paborito mo, eh. Wow, teka. Isa-isa lang ah. Alam kong dalawa kaming kakain pero hinay-hinay lang. Ronnie, pasensya na pero mas gusto ko yung sopas ngayon eh. Mamaya ko na lang kakainin yung pansit mo. Sopas na binili lang yata kung saan-saan dyan sa tabi-tabi. Sigurado ba kayo malinis yan? Anong ibig mong sabihin sa binili ko? Wala naman. Duda lang ako sa linis ng pagkain para sa buntis. Ako kasi, ipinagluto ko pa talaga si Lilibet para sigurado. Ano naman? Pinagluto mo nga, kinain ba? Yung sa akin pa rin ang pinili, di ba? Pwisit. Tama na nga yan. Mabuti pa sabayan nyo na lang ako kumaing dalawa. Ito nga, halo. May listahan na ako ng mga pwede nating ipangalan kay baby kapag ibabas na siya. Girl man o boy, ready ako. Nax, galing talaga ng hal ko. Patingin nga. Anong mga nakalista mo dyan? Siyempre, inuna ko yung sa babae. Kasi diba gusto natin babae. Kaya meron din dyang Laika, Charlotte, ano pa ba? Natalie. Ayun yung tatlong gusto ko eh. Parang gusto ko rin yung Charlotte ah. Sa panlalaki, anong meron ka? Siyempre naman. Joshua, Charles, o kaya Ivan. Astig na? Oo naman. Huwag kang mag-alala. Yan ang pagpipilian natin. Ayos! Salamat, hala. Excited na akong lumabas yung bago nating baby. Excuse me? Mawalang galang na, ha? Baby natin? Bakit? Ano bang naging kontribusyon mo sa pagkabuo ng anak namin, ha? Ronnie, O bakit? Hiyang-hiya naman kasi ako sa kanya. Handang-handa sa mga pangalan, kinabog pa yung tatay. Ano naman ngayon? Pagpipilian lang naman mga sinabi ko ah. Alam mo, inggit ka na naman kasi laging ako ang inuuna sa paghahanda sa mga bagay-bagay para sa bata kaysa sa'yo. Sa'yo? Maiinggit ako? Pwede ba, Emma? Ang sabihin mo, bida-bida ka lang talaga. Ewan ko sa'yo. Halika na nga, Hal. Pa-check up na tayo. Teka. Check up mo ngayon? oo, pero huwag ka na mag-abala. Kami na ni Emma ang bahala. Lang yan naman. Emma na naman. Puro Emma na lang ba yung bukang bibig mo, ha? Pwede ba? Hindi si Emma ang kasama mong gumawa ng dinadala mo. Ako ang tatay. Kaya pwede ba? Huwag mong ipasa yun sa iba. Ano naman kung ako ang bukang bibig niya, ha? Kung ako ang madalas mahinga ng tulong, ako kasi ang partner niya, ha? Kaya Ronnie, ipapaalala ko lang sa'yo. Tatay ka ng batang dinadala niya, oo. Pero ako ang partner. Ibig sabihin, ako ang katuwang niya sa lahat ng bagay. May kinalaman man sa anak mo Wala o akong pakialam kung ikaw ang partner niya. Mga agaw ka eh. Inagawan mo na nga ako ng asawa. Ngayon, pati ba naman sa magiging anak ko, pumapapel ka pa rin? Sumusobra ka na. Ikaw ang sobra! Kumilos ka kasi, hindi yung puro kakuda tapos kapag naungusan kita, sinisisi mo na naman ako. Ay, bakit? Totoo naman ah. Ako pa Malaking ngayon. epal ka. Sino ba kasi nagpumilit na tumira kami dito? Di ba ikaw? Tapos ano, ha? Hoy, Ronnie, Emma! Tama na!
Diyos ko, ang sakit na ng tenga ko sa inyong dalawa. Hindi ba kayo nahiya sa mga kapitbahay, ha? Nachichismis na nga tayo sa sitwasyon natin eh. Ay naku, sumasakit yung tiyan ko sa inyo. Kasalanan mo to eh. Kapag ba'y nangyaring masama sa anak... Anong ako, ha? Anong ako? Ikaw nangunguna dyan eh. Ayan, sige! Huwag kayong tumigil! Ang mabuti pa, ako na lang mag-isa magpapacheck up. Sumunod na lang kayo kapag tapos na kayo magbungangaan sa isa't isa. Popoy, habang tumatagal ay napapaisip ako kung mali ba talaga ang pagsasama-sama namin sa isang bubong. Sobra na kasi akong napipikon sa pagiging pabida ni Emma at sa madalas na pagkampi ng asawa kong si Lilibeth dito. Sa simpleng pagdidesisyon kung sinong OB ang magpapaanak, pati na rin sa pagpapainom ng gamot, kung saang klinik ba o ospital manganganak ang asawa ko, kung kailan pabibinyagan ng bata. Hindi pa nga lumalabas ang anak ko, Popoy, pero sobrang dami na naming mga pinagtatalo ng tatlo. Ewan ko ba, pakiramdam ko ay lagi nila akong napagtutulungan. Pero wala naman akong ibang magawa kundi ang magtiis. Dahil ayoko namang lumaki ang tiyan ng asawa ko na wala ako sa kanyang tabi. #Dear M.O.R. Mare. Popoy, kahit pahirap ng pahirap ang sitwasyon ko dahil madalas ay mas marunong pa si Emma sa akin sa sarili kong bahay, ay nagtiis pa rin ako, alang-alang sa anak ko. Maraming beses pa rin kaming nagkakapikunan at minsan nga ay muntik pang magkasakitan. Pero magkakasama pa rin kami. Kung saan kami hahantong sa ganitong sitwasyon, bahala na. Ayan, medyo okay na ba yung pakiramdam mo? Oo, salamat Ronnie. Teka, umayos ka ng higa para hindi ka mangawit. Mamaya kumain ka ulit ha. May kaunting lugaw pa. Sige lang, iidlip muna ako. Salamat ulit. Anong oras pala yung uwi ni Emma mamaya? Akalain mo marunong palang sumideline sa catering yung tomboy na yan. Grabe naman to. Masipag kaya yun. Mga 7 a.m. na siguro uuwi yun. Sige na, matulog ka na rin. Sige, good night. Lilibet. Bakit hindi ka pa rin umaalis dyan sa tabi ko? Matulog ka na rin. Ha? Ano? Lilibet. Ronnie. Bakit mo ko sinampal? Ano pang ginagawa mo ha? Nilalambing ka! Masama ba yun? Asawa pa rin naman kita. Lilibet, namimiss na kita. Sa papel na lang tayo kasal. Baka nakakalimutan mo, hiwalay na tayo. Matagal na. At meron akong Emma. May Emma ako na mahal ako at mahal na mahal ko. Pwede ba, Lilibet? Di ba nakita mo sa tomboy na yon, ha? Ang ayos-ayos ng relasyon natin bago siya dumating. Tapos sa isang iglap lang nasira na? May kumari ka pang nalalaman, yung pala may ibang motibo na sa'yo. Akala mo lang okay tayo, kahit hindi. Akala mo ba? Ang tagal ko na nalulungkot nun kasi ilang taon na tayong kasal pero wala pa tayong anak. Pero ikaw parang wala lang sa'yo. Si Emma, siya yung nagiging karamay ko. Sa kanya ko naramdaman yung totoong pamilya. Siya ang nagparamdam sa akin nun. Pero tapos na yon. Ngayon heto na oh. Matutupad na yung pangarap nating pamilya. Kaunting hintay na lang mabubuo na tayo. Bakit ayaw mo pa rin bumalik sa akin ha? Tatanggapin pa rin naman kita sa kabila ng nangyari. Lahat yun kakalimutan ko, mabuo lang tayo. Sorry Ronnie, pero mahal ko si Emma. Mahal na mahal ko siya. Hindi ko kayang iwan. Hindi ko nakikita yung sarili ko na tatanda kasama ang iba. Siya lang talaga. Ganun na lang yan. Ilang taon tayong magkasama. Ilang taon? Naitapo mo agad ng ganun na lang ha? Bakit ka ba ganyan? Kung sana pinakinggan mo lahat ng daing ko sa'yo nun, baka okay pa tayo ngayon. Kaso hindi eh. Binaliwala mo. Alam mo, pasensya ka na pero wala na talaga eh. Kung umaasa ka na dahil sa pagtira namin dito magkakabalikan pa tayo, pues nagkakamali ka. Posible pa naman tayong maayos kung gugustuhin mo eh. Wala nang aayusin. Makontento na tayo sa ganito. Isa pa, sustento lang naman talaga yung habol namin sa'yo eh. Kung hindi lang dahil sa kapakanan ng bata, hindi naman kami magtitiis na Emma rito. Wow, wala man lang preno yung bibig mo eh, no? Talagang diretsahan. Sana sinabi mo na lang na pera lang talaga yung kailangan nyo sa akin. At ako naman to si tanga, nagpapagamit sa'yo. Pero sige, total sabi nyo para sa bata. Di sige, gamitin nyo ako hanggang gusto nyo. Pero oras ng mga anak kukunin ko yung anak ko. Dahil ayokong lumaki siya sa mali at pangit na pamilya. Anong akala mo? Ipamimigay ko yung anak ko? Ang tagal kong naghintay na dumating siya sa buhay ko. Hindi ko siya iiwan sa'yo. Sa akin ang anak ko. Kahit anong mangyari, sa akin siya. Hindi lang ikaw ang magulang niya, kaya huwag kang makasarili. Dalawa tayo dito. Kaya kung anong karapatan ang meron ka, meron din ako. Lalo na ako ang bumubuhay sa inyo. Ang kapal ng mukha mo. Oo, nag-aabot ka ng pera.
Pero hindi ibig sabihin nun na ikaw ang bumubuhay sa amin. Popoy, puro sama ng loob ang naiipon ko sa mga dumadaang araw. Pero kahit pa ganito ay tiis pa rin ako ng tiis. Natatakot kasi akong baka kapag iniwanan ako nila Lilibeth ay hindi ko na makita pa ang magiging anak namin. Kaya wala akong magagawa. Hanggang sa dumating na nga ang araw na pinakahihintay namin. Nanganak na ang asawa ko. At lalaki ang naging anak namin na pinangalanan naming Ivan. Kailangan pa bang sabihin kung sino ang nasunod sa pagpili ng pangalan? Malamang ang epal na si Emma. Mabuti na lamang at walang paglagyan yung saya ko nung makita ko ang anak ko kay Lilibeth, kaya hindi na ako nakipagtalo pa. Hindi ko pa nga napigilan ang sarili kong umiyak sa tuwa. Buti na nga lang at nakapanganak na si Lilibeth ay sa bahay pa rin sila umuuwi. Kaya naman kahit papaano ay naalagaan ko pa rin ang mag-ina ko. Ano ba namang gusto ng baby ko? Tahan ka na, nak. Ron, pasuyo naman pakitimpla siya ng gatas tapos pakuha na rin ng gamot siya sa kusina. Sige. Pag hindi pa siya umukay mamaya, dalhin na kaya natin siya sa ospital. Ospital agad? May mga bata naman talagang sakitin eh. Hindi mo kasi anak kaya madali sa'yo magsalita ng ganyan. Pwede ba? Huwag na kayo magsimula ng gulo. Natuturete na nga ako dito eh. Ipagtimpla nyo na lang to ng gatas. Umalis ka dyan, ako nang magtitimpla. Huwag kang sumingit dyan. Nakita mo na ang tinitimpla ko na eh. Hilig mo talagang makisawsaw no? Ikaw naman, gusto mo, ikaw lagi ang bida. Amin na ako nasa gamot. Hindi na. Ako na rin dito. Humanap ka na lang ng ibang magagawa sa buhay mo. Ito nga yun eh. Wala na akong ibang gustong gawin kundi pagsilbihan ng mag-ina ko. Kaya lang epal ka naman lagi. Sira ulo ka pala eh. May gana ka pa talaga sabihan akong epal? Sino ba tunay na epal sa ating dalawa mula pa nung una, ha? Di ba ikaw? Ha? Kunwari ka pang kakaibiganin at gagawin mong kumari yung asawa ko? Pero ang totoo pala, aagawin mo lang. Hayop ka! Eh bakit ba kasi hindi mo na lang tanggapin na hindi na katulad mo ang mahal at gustong makasama ni Lilibeth, ha? Ako na nga eh, ako na! Para ka lang tanga na pilit mong isinisiksik pa sa amin ang sarili mo kahit hindi na dapat. Sumasobra ka na! Baka nakakalimutan mo nasa bahay kita. Pasalamat ka pinatira kita dito kahit sa totoo lang. Diring-diri na ako sa'yo. Hayop ka! Di mo ba hindi kita papatulan, ha? Hayop ka! Ano ba kayong dalawa, ha? Hindi ba kayo talaga titigil? Hirap na akong aluin yung anak ko. Sumasabay pa kayo. Ito kasing visit na to eh. Ako pa talaga ngayon. Eh sino ba nauna? Ano ba? Hindi ba talaga kayo titigil, ha? Alam niyo ba kung gaano kayo makasarili sa mga ginagawa ninyo? Sarili niyo lang yung iniisip ninyo. Kung sinong mas magaling, sinong mas pabida. Paangatan kayo ng paangatan. Sa halip na tulungan niyo ako sa anak ko, inuna niyo pang isipin yung mga sarili ninyo. Sorry Lilibeth, ayoko lang kasi sa pakiramdam na naaagaw ka nga niya sa akin eh. Tapos ngayon pati pagiging tatay ko sa anak ko pinapakialaman niya. Pasensya ka na, Hal, ha? Naiinis na rin kasi ako eh. Gusto mo matapos tong gulo namin ni Emma? Paalisin mo na siya dito sa bahay ko at kayong dalawa lang na anak natin ang maiwan dito. Ronnie, At sa pwede tingin mo, ba? papayag ako? Bakit? Sino ka ba? Baka nakakalimutan mo. Sampid ka lang dito. Halos 1 taon ka pa lang namin kakilala. Bigla ka na lang sumulpot, nakipagkaibigan tapos may iba ka palang pakay. Sa asawa ko pa. Asawa! Na partner ko na ngayon! Ano ba talaga, ha? Kapag ako tuloy na puno sa inyo, ako na lang ang aalis dito kasama yung anak ko. Kapag may nangyari sa anak ko dahil inuna niyo pa yung mga away ninyo, humanda kayo sa akin. Hindi ko kayo mapapatawad parehas. Tandaan ninyo yan. Popoy, ilang beses na kaming laging nagpapang-abot ni Emma. Alam kong mali ang pumatol, pero punong-puno na ako sa kayabangan niya. Mas feeling tatay pa siya sa akin kung minsan kaya nakakapikon talaga. At pakiramdam ko nga, sinasadya niya talaga akong pikunin para kapag ka pumatol ako, magalit lalo sa akin ang asawa kong si Lilibeth. Isang bagay na pinakainiiwasan kong mangyari dahil sa ilang beses siyang nagalit ay ilang beses na rin siyang nagtangkang umalis ng bahay kasama ang anak namin na mga panahon na yon ay 5 months pa lamang. Kaya nga iniiwasan ko na lamang si Emma kahit na mahirap kesa lagi kaming nagkakapikunan. Nari ka pa. Isumay ka talaga. Napipilitin nga kasi ako dyan. Ano ba? Ano pa ng mga tong maglandian kaysa sa anak ko? Saan kayo nakakuha ng lakas ng loob ng maglandian sa harap ng sanggol na umiiyak, ha? Wala kayong pakialam no? Mas inuna nyo pang maglandian? Kakapal ng mukha nyo. Ang sabihin mo, selos ka lang. Pwede ba, Emma? Huwag mo na nga akong idamay sa kababawan mo sa buhay. Anak, tahan na.
Akin na nga yung bata. Hindi. At bakit ko ibibigay sa'yo yung anak ko kung wala kang ibang inatupag kundi yung lumandi? Ang kapal na mukha mo. Isang beses mo akong nakita ngayon tapos grabe na yung panghuhusga mo. Huwag na huwag mong kukwestiyonin ang pagkatao ko. Lalo na ang pagiging ina ko, ha? Akin na yung anak ko. Ayoko. Hindi mo na makukuha yung anak mo sa akin. Alam mo kung anong mabuti mong gawin? Umalis na kayong dalawa niya, kabit mo si Emma. Lumandi kayo ng malaya. Dahil ako, kontento na ako dito sa anak ko. Pwede ba, Ronnie? Huwag mo akong simulan ngayon. Amin na nga yung sabing Sinabing hindi eh! Alam mo, kayang-kaya kong buhayin tong anak ko. Kaya walang magiging problema. Pwede ba? Huwag mong akuin lahat ng responsibilidad sa anak natin na para bang alam mo lahat. Nagsasabi lang ako ng totoo. Lahat kakayanin ko para sa kanya. Kaya pwede ba? Umalis na kayo ni Emma. Umalis na kayo! Huwag mo akong hinahamon ng ganyan, Ronnie. Hindi mo alam ang kaya kong gawin kapag anak ko na ang usapan. 9 na buwan ko siyang dinala sa tiyan ko. Pasensyahan na lang ha. Pero ilalabang ko rin yung karapatan ko sa anak ko. Magalit ka na kung magagalit ka. Ano bang ingay yun? Parang kanina pa may kumakaluskus ah. Masilip nga. Ano to? Gabing-gabi na. Saan kayo pupunta? Lilibet, ginakausap kita. Bakit naka-impake yung mga gamit nyo? Ano ba? Lilibet, sumagot ka! Obvious ba? Ha? Aalis na kami. Kung iniisip mo na mailalayo mo ng basta-basta yung anak ko sa akin, nagkakamali ka. Hindi mangyayari yun. Kaya ngayon pa lang, aalis na kami. Teka, hindi ako papayag. Sige, umalis kayo ni Emma pero hindi nyo isasama yung anak ko. Akin na yung anak ko. Ano ba? Bitiwan mo nga ako. Hindi ko iiwan ang anak ko sa'yo kahit magkamatayan Hindi! pa tayo. Hindi pwede to. Lilibet, bakit ka pa ganyan sa akin ha? Iniwan mo na ako, pinagpalit mo na ako sa iba. Tapos ngayon pati yung anak ko nilalayo mo pa. Hiling mo ba talaga ako saktan ha? Amina, sabi yung anak ko eh. Halika na, sama ka na kay Papa. Bitiwan mo ako. Ano ba? Aalis na kami at kapag hindi ka tumigil sa ginagawa mo ngayon, mas lalo mo nang hindi makikita yung anak mo. Sinasabi ko sa'yo. Hindi! Huwag niyo akong iiwan! Yung anak ko, Lilibet! Ibigay mo na sa akin yung anak ko, parang awa mo na! Emma, yung tricycle nasan na? Eto na, malapit na. Tara na sa labas. Hayop ka, Emma! Kasalanan mo lahat to eh! Kasalanan mo to eh! Ubus ako! Visit ka! Dahil sa'yo nasira yung pamilya ko! Teka! Tawa mo ako! Hayop ka! Pabayaan mo na kami! Ano ba? Emma! Tama na! Tulong! Kung hindi ka dumating sa buhay na, masaya sana kami ng pamilya ko ngayon! Hayop kang ahas ka! Wala hiya ka! Oh, hayop! Ronnie, tama na. Maawa ka. Tama na sabi. Halika na, umalis na tayo dito. Tandaan mo tong ginawa mo. Dahil sa nangyari ngayon, mas lalo mo lang ako binigyan ng dahilan para ilayo talaga yung anak ko. Popoy, akala ko pinakamasakit na sa lahat nung malaman kong niloloko at pinagpalit ako ng asawa ko sa iba. Hindi pa pala. Dahil doble o triple pa halos noon ang sakit na naramdaman ko nang iwanan nila ako at ilayo sa akin ang anak namin. Ang nag-iisa kong anak na pinakamamahal ko. Mula noon, Popoy, ay wala akong ibang pinangarap kundi isang simple at masayang pamilya kasama ang asawa kong si Lilibeth. Pero lahat ng yun ay biglang nawala na parang bula. Minsan ay hindi ko maiwasang hindi questionin ang buhay. Masama ba akong tao? Marami ba akong mga naging pagkukulang noon? Hindi ba ako karapat-dapat na maging haligi ng isang tahanan kaya nagkaganito ang lahat? Popoy, ang sakit-sakit. 3 buwan na ang nakalilipas pero parang kahapon lang nangyari ang lahat. Miss ko na ang anak ko. Wala akong ibang ipinagdarasal kundi ang sana kahit isang beses man lang ay maranasan kong maging ama sa kanya at maramdaman kong may anak ako na bunga ng pagmamahal na kahit iniwan ako ay alam kong kapag ka pinapili ulit ako ay yun pa rin ang hihilingin ko. Popoy, maraming salamat sa paglalaan ng oras sa kwento kong ito. At sa mga magulang na nakikinig sa atin at nangungulila sa mga anak nila na katulad ko, ay huwag tayong mapagod na umasa na baka isang araw, kahit sandali lamang, ay mayakap natin muli sila. Nagpapasalamat, Ronnie.